Insecure ba ito mga kababayan sa pilukan ni Senator Marcoleta? Dahil sa lahat ba naman ang kanyang binira mga kababayan? Matapos siyang sabihing, tanga! Sasabihan, syunga mga kababayan ni Senator Marcoleta. Ang kanyang ganti mga kababayan ay ang buhok ni Senator Marcoleta. Paano na tayo maniniwala kay Senator Marcoleta na kung buhok pa lang daw niya mga kababayan ay hindi na pinapakita? Palibhasa mga kababayan, mayroon pa siyang kakarampot na mga balahibong pusa sa kanyang ulo. Ang panotski mga kababayan. Below the belt ang birada. Binira ang wig ni Senator Marcoleta. Panoorin niyo po ha. Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Nagsalita ang may buhok mga kababayan. Nagsalita ang hindi panot. Diyos ko Lord. Di bumili ka rin ng wig, gitara. Paano napunta mga kababayan sa buhok ni Senator Marcoleta? Natalo sa debate eh. Kaya nag-ad hominem mga kababayan. Napunta ang kanya birada sa piluka ni Senator Marcoleta. Gayong siya naman mga kababayan ay kailangan na din ng piluka. Sasabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Panot pa. Kulang pa yung tanga. Kundi panot na tanga. Tanga. Ito kasi, nakita niyo siguro ito, no? Pero, masarap ulit-ulitin mga kababayan na sabihang tanga ang animal na to. Interview na kunwari mga kababayan for fact-finding. For the purpose of reporting. Tapos, nakikipag-debate mga kababayan kay Senator Marcoleta, Diyos ko. Nag-interview ka pa? Interview ba yan o ano? Batikos? Binabanggit nyo kaninang independent director. Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. Umpisa pa lang mga kababayan, no? Ang angas na. Parang may pagtataray na sa kanyang boses mga kababayan. To think na sila ang nakiusap kay Senator Marcoleta para paunlakan sila ng interview. Natawa na lang si Senator. Director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Akala natin mga kababayan, yung pagkakaportray talaga ng balita, no? Akala natin si Diskaya ang may-ari ng insurance company. Hindi pala mga kababayan. Kliyente lang pala siya. One of the many mga kababayan na kliyente. Diyos ko. Tapos, ang asawa ni Marcoleta is independent director mga kababayan. Hindi naghahanda sa operation. Parang checker lang mga kababayan. Nag-o-audit. Walang kinalaman sa mga kababayan, pag-handle doon sa kanyang mga kliyente. Malay ba niya kung kliyente ng kumpanyang iyon si Diskaya? Para lang yang kung nag-avail ng service si Diskaya sa'yo, magnanakaw ka na rin? Natural lang naman kumuha ng insurance, di ba? Kung bumili ng piluka si Diskaya doon sa parlor mga kababayan, kurakot na rin ang may-ari ng parlor? Kung ito ang bibili ng piluka mga kababayan, malamang. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Wala kang kinalaman sa management, Kailangan, wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Shareholders. Independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa. Nagkataon lang din mga kababayan na doon kumuha ng insurance si Diskaya. Pero hindi si Diskaya ang may-ari ng kumpanya. And then, anong kinalaman mga kababayan ng asawa ni Marcoleta doon sa Ang issue dito, flood control, kurakutan mga kababayan. Diyos ko, bakit sa kanya napunta ang parang issue? Samantalang tinatambalos-dos mga kababayan ang dapat nakasentro. Pilit nilang nililihis mga kababayan, di ba? Hinirang nila ng gano'n. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Para lang iwakilan ng ipupukol sa akin? Pero as if naman mga kababayan, akala natin si Diskaya ang may-ari. Hindi naman pala. Hindi Ganyan nakarumi. Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, yung delikadesa? Para saan? Nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, wala nga siyang direct link dahil yung trabaho ni mga kababayan ng asawa ni Marcoleta ay hindi nag-handle sa mga kliyente. Transaction dito hindi kaya wala nga kinalaman sa transaction.
marapat na ako dumistansya muna. Tanga! Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa... Oh, palibasa mga kababayan, mayroong kumakalat na litrato na ito kasama ni na Bonjing, the usual suspect mga kababayan na Soto. One of the team pala itong ugok na to mga kababayan. Investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator. Wow, wow, wow. Nyo po yung doon siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Ikaw lang ang nag-connect. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Kung ganyan, Tanga! Oh, wag na lang team mga kababayan. P na lang. Tanga! kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina, kung naiintindihan ninyo Kaya nga, Oh, hindi naintindihan. Apparently, hindi naintindihan. din kami, delikadesa din ho yung In-explain na nga sa'yo eh. Ayaw mong tanggapin. binabanggit namin dito. Hindi, Ba't pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, Yun independent. nga po, asawa niyo yun eh. Tanga! Nakikipag-debate ka pa sa akin Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po. Oo, nagtatanong lang po. Nagtatanong, nagkipag-debate ka na nga. Ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Oh, ganyan po. Signal pa mga kababayan. In 3, 2, 1. Tanga. Tanga! Oh, inabot ko pa yun, Sen. Buti nga, inabot mga kababayan. Ngayon, ikaw na pinakasikat na panot dito sa for today. Pinakasikat na panot mga kababayan sa araw na ito. Tinawag mo kami ritong tanga. Ikaw lang kausap nga eh. O di So ba nga- ano yan? Ano mambabatas na Wow, ano yan? Ano mga mababata sa ibinuboto nyo? Yan ang binoto namin. Palibasa, hindi ka bumoto dahil bangag ka eh. Hindi Bangagan mga kababayan, itong mga dilaw ito. nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ikaw lang naman ang nagsabing delikadesa. Na as if mga kababayan, mayroon talagang kinalaman si Marcoleta. Invento. Ano to? Ano to? Katangahan. Katangahan yan. Shock na shock sa mga kababayan. Wala na. Bukas mauubos itong buhok niya mga kababayan. Magpipiluka ka na rin. Pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno. Tapos, pumalag ka kay Marcoleta, saan pupulutin? And then, ngayon mga kababayan, kaliwat ka ng kawatan, okay lang sa'yo, pupulutin ka sa basurahan? Tanga! Kung meron ho tayong mambabatas na ganito, di ba? Buhok pa lamang. Bakit mo idadamay ang buhok ni Senator Marcoleta? Anong kinalaman? Inggit ka, mayroon siyang piluka. Samantalang siya mga kababayan, balahibong pusa. Proud ka dyan? Sa natitira mong buhok, para buhok na lang sa... Diyos ko, sa private part mga kababayan, ang dami. Hindi na ho natin maipakita yung totoong buhok eh. How about your hair? Taas noo. Proud na proud siya naging Pilipino. Taas noo kahit kanino. Sabihan pa kami ritong tanga. Tanga ka naman talaga. Dahil hindi ka nakakaintindi. Nag-i-interview mga kababayan, nakikipag-debate. Ano yan? Iyak na yan. Pati ang kanyang kumpanya mga kababayan, yung istasyon na kanyang pinagtatrabahuan. Dinis-own mga kababayan. Black timer yan. Sila ang nag-sorry. Kumusta ka? Mayroon ka pa bang time after nyan? Tingnan nyo ang galit ng sambayanan. Si Marcoleta mga kababayan, kagaya din yan ng mga Duterte. Ang daming taga-suporta. Kapag iboboykot ng istasyon nyo, ito istasyon nila mga kababayan na umpisa pa lang, laos na. Syunga. Ay, nako. Sanga. Panga. Naturingan na. Di ba abogado to? Ikaw. Ano ka? Nakikipag-debate ka sa abogado, tapos wala kang bala, tanga ka nga. Di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Asal ba ng media ng ganyan? Tanga ka eh. Bastos mga kababayan, di ba? Wow, patango-tango din ng Alipores. Oh my God. Oh my God. Siguro tayo muna ay Balik tayo. Lunes. Ma-high blood dyan. Mag-blood pressure tayo dito mga kababayan sa leeg. Sa leeg natin
ibabalot yung blood pressure. Huwag nyo kaming gagani-ganitohin dito. Wow! Nyo, Ang tapang! Sino kaya nasa likod dito mga kababayan no na kanyang sinasandalan? Huwag nyo kayong ginakal dito yan. Akala nyo. makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Oh. Ibahin nyo kami rito. Ibahin nyo ako. Tanga ako. Magkasubukan tayo dito. Wow! Hindi ka nga kilala? Sino ba yun? Ang tawag sa'yo, never mind the pangalan mga kababayan, pero from now on, ang tawag na natin sa kanya is Mr. Tanga. Ikaw na ba si Mr. T? Mr. Tanga mga kababayan. Ang argumento ng katotohanan at ng mga detalye. Katotohanan. Tapos sasabihin ka na katotohanan, ayaw mong tanggapin. Gusto mong i-twist. Kung hanggang saan ho ang pinakadulo itong pinasok nyong kontrobersiya. Si Marcoleta na ngayon ang mayroong kontrobersiya mga kababayan. Bigla. Samantalang si Romualdez, wala. Diyos ko Lord. Uy, uminom ka ng baba ng presyon. Baka pumutok yung nung bunbunan mo. Woo! Sige nga, break muna tayo. Break muna tayo dahil So, natatawa kasi ako sa mga lumalabas na issue. Like, tama lahat na lang. Madam Kating, Katibinag, mga kababayan. Nag-react na din, Napansin niyo ba yun? Lahat na lang ng nagwi-witness or gustong ginigiba nila mga kababayan, pati si Senator Marcoleta, ginigiba nila. Etong issue nila ngayon mga kababayan kay Marcoleta. Para lang malihis mga kababayan ang usapan kay Tamba. Ang lahat ng babangga, sisiraan nila. ng katiwalian sa ating bansa, ay pilit nilang dinidiscredit or ayaw paniwalaan. Pero, pag sinabi ni Martin Romualdez na ganito, hindi totoo, maniniwala agad sila. Bakit? Yung panot ba, kababayan, na sinabihang tanga ni Marcoleta, agree agad ayon. Kapag sinabi ni Tambalusto siguro. Pero kung si Senator Marcoleta ang mag-explain, wala kang delikadesa. Hindi maiintindihan. Ganyan like siya. Ang mainstream media, kung ano-ano nilalabas, ginagawa ng sinungaling, ginagawa ng hindi makatotohanan, ang mga testimonya, Testimonya. Si Panfilo Lacson, obvious na obvious. Grabe. Sina Soto at Lacson, mga kababayan, Naging salot na din, mga kababayan, Yes, nakita salot yung na din. video na pinost ko na sinabi niya na, nung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na available po, Mr. Chair, available po si Kong Toby if we can call him para maimbitahan dito, something like Si Magalong. Anyway, wala namang si Magalong, mga kababayan, Wala nang chance doon sa Congress dahil ginorgor na. Doon na lang sa Magalong, sa Senate. Importante yun. no? Tapos, hindi niya napansin na yung camera nasa kanya nung sinabi niya na, sabi ni Lacson na, tawagan niyo, Attorney Kimbo, sabi niya, tawagan niyo, pakitawagan natin si para hindi naman niya sabihing epal siya. Tawagan natin siya. What kind of leadership do we have now in Senate? Katangahan. Bakit ganun nila tratuhin ang mga witnesses? Bakit kapag may lumalabas na witness, rather than pakinggan and hindi lang basta imbestigahan, is ang initial na reaction nila Lacson is hindi na agad makatotoo. The next day may issue na agad sila. Bakit pag sinabi ni Tambi na ganito ganyan, baw lang sila? Pati yung si Orly Gutesa, mga kababayan, sabi ni Chis Escudero, ginapang pati yung abogadong nagnonotaryo. Grabe, yung power that, yun? Sabi ni the power that be? Baw lang, wala lang silang gagawin. So I think mga kababayan, we need to rally against those type of leadership. We need to talagang lumabas tayo at puntahan natin kung maaari, kung nasan si Senator Panfilo Lacson at ipakita sa kanya yung ating nararamdaman. Plus the fact na I don't think that it's good for him to be the leader of the of Senate. Kasi obviously napaka-bias na niya sa mga hearing na ginagawa niya. Second to that, narinig niyo rin yung one time sinabi niya kay Senator Marcoleta na, are you stealing the show? Apparently, sabi ng magnanakaw, mga kababayan. Di ba ninakaw niya ang pwestong iyan kay Marcoleta? Tapos ngayon, are you stealing the show?
Kaya in the first place, ikaw ang nagnakaw una, Lacson. Si Marcoleta ang head niyan dati eh. Nung pumasok ka, gumulo. Show going on inside the Senate. So, it means hindi makatotohanan ang ginagawa niyang pang-imbestiga kung ganyan ang kanyang pananalita or pag-iisip. Hindi niya gusto na kontrahen kung ano yung gusto nila. Hindi siya open to any what do you call that? Parang hindi siya fair sa kanyang pag-iimbestiga. Kasi ang gusto lang niya, halata nyo ba, hindi niya binabanggit ang mga congressman pero ang kapwa niya senador gusto niyang litisin. Diba? Tapos, ang primary suspect mga kababayan, doon sa Congress, although kailangan din na mayroong managot na senador dahil mayroon din kababalaghan. Pero, bakit doon na lang nakafocus mga kababayan? Okay naman sana yon, pero halatang halata mo ayaw nga imbitahan si Saldico, diba? Tapos yung, meron siyang legislative whatever, mali pa. Hindi na nga lang pinaya ni Senator Marcoleta kasi wala nun sa law. Wala dun sa rules nila yon. So, they're using words na nagkakamali sila kasi Senator Marcoleta, isang abogado, akala nila tanga, diba? Meron kasi mga abogado nag-aral lang pero hindi nag-practice. Si Senator Marcoleta nag-practice at saka yung mamang yan ay naku po. Ang galing mga kababayan ng senator. Para malaman ng mga bagay-bagay. Parang walking encyclopedia si Senator Marcoleta. At magaling mga kababayan mag-imbestiga. Natatrap talaga niya mga kababayan. Natutumbok niya. Kaya nagagalit sila mga kababayan dahil naiisihan sila lagi sa kapag sa debate. Lugi sila palagi mga kababayan itong grupo ng mga bangag. At saka niyan. Ngayon, sinisira. Sa kanya, mahalata mo talaga. Wala siyang sasantuhin basta't kung ano yung tama lang sa kanya. Paglalaban niya. The more mo siyang palabising sinungaling, the more niyang patutunayan na kayo ang sinungaling. Sila ang syunga. Diba? So, yun yung nangyayari right now. Diba? Kung ano yung sabihin ni Martin Romualdez, okay na. Tapos, lahat sila kung Toby Tiangco, yung mga witnesses, yung mga Diskaya, yung mga Wawaw, yung mga DPWH na empleyado, yung mga nagsasalita na pinapangalanan siya, ini-involve na sila nila Saldico, ayaw pakinggan. Tapos, the next day or after the hearing, merong mga comment. Ang sagot ni Lacson, opinion niya. Wala kang karapatang magbigay ng opinion kapag chair ka ng committee na to. Kaya nga, parang split personality. Meron isa pa siyang personality mga kababayan. Tapos pag pasok niya doon, iba na naman. Meron ng prejudice mga kababayan. Naging bias na siya. Kasi nagiging bias yung takbuhan. Halatang halata. Bias sa BN. Kasi alam mo, I don't wanna put down any policeman. Pero investigador niya, pang police. Hindi siya legislator. Hindi legislator yung style ng pag-iimbestiga ni Senator. Kahit nga pagka-police mga kababayan, wala yung credibility. Naging suspect yan Naging fugitive mga kababayan. Aside sa Kuratong Baliling, naging suspect dyan sa Dacer Corbito case. Murder Double murder. Alam nyo na. Plus yung Kuratong Baliling. Senator Panfil Lacson, very pang-police. Diba? Yung Ang Tore. Diyan na lang natin ilagay. Pareho sila ni Tore mga kababayan. Epal. Yan talaga yan siguro ang gusto ni Tore mga kababayan. Si Lacson nga naging senador. Ako din. Ay Diyos ko. Pag senador ka sa jungle, intimidating Tore. Na alam mo yon yung parang one-sided. Kung ano yung nasa utak niya, yan na lang yung gusto niyang mangyari. Diba? Tama. Parang masahol pa siya sa babae. Diba? Kaya nga ang sabi ni mga kababayan, Miriam, akla daw yan si Lacson. Siguro, kung hindi man totally gay, double blade mga kababayan. Ganyan. Marami akong kaibigang bayot. Kaya bayot! alam ko na, parang Lacson! may pagkabayot ang style ni Senator Pansin. Lacson, bayot! Bayot, bakla yan. Bading. Ano ba to si Lacson? Guding? Or bading? Ewan na natin. So, it's sad kasi ang tingin niya, there's a competition going on na ang dapat ang focus niya is sa parlor. Ano yung dapat para sa bayan mamayang Pilipinas. Manicure, alot. Hindi para doon sa mga taong gusto nilang protektahan. So, tayo, nakikita natin yung katotohanan na yung mga nagsisiwalat ng katotohanan ay
ayaw nilang pakinggan or pinapasama nila or nahanapan nila ng butas. Isa pa si Kiko Pangilinan, abogadong matuturing, ginawang issue yung notary public. My God, yung notary public is just somebody na kapag kunwari, yung taong pipirma ay hindi haharap dun sa bibigyan niya ng dokumento. So, kailangan niya ipanotaryo kasi kapag pumunta ka sa notary public, ikaw kailangan niya nandun at nakita ka niya na ikaw mismo ang pumirma. Tapos ipapasa mo yung dokumentong yun sa ibang tao or merong magre-represent sa'yo. Kaya di ba yung mga deed of sale, yung mga papeles sa pinipirmahan natin na ayaw natin na tayo. Pero pumunta Di ba? Pumunta sa Senado. So, no need mga kababayan na panotarize. Whether or not mayroong notary, valid pa rin. Pero, mas mabuti na rin yun mga kababayan dahil nakikita ng tao kung gaano kadesperado atong mga tambaluslos mga kababayan. Ginagapang nila pati yung mga abogado na nagnotaryo mga kababayan. Tayo pa mismo pumunta doon at saka pumirma. Yan ang papel ng notaryo. Ngayon, ginawa nilang issue yung notary public ni Sergeant Orly Guteza. Samantalang, he went to Senate sa Blue Ribbon Committee, lumabas siya doon, nilahad niya ang kanyang salaysay publicly on live TV, tapos so no need na panotarized. Sumumpa siya doon na magsasabi lang siya ng pawang katotohanan, tapos dinidisregard nila yon. So are they saying na yung whoever is under oath, kung nagda-drive ka Kati Binag, pwede ba yan mga kababayan? Baka matrouble ka niya na, ma-report ka, pero para lang naman siyang mga kababayan nagsasalita lang. Marami din tayong nakikitang ganyan mga kababayan, pero siguro wag lang i-operate ang cellphone. Or mag-o-oath doon, baliwala lang din sa Senate. Ganun ba ngayon ang takbuhan ng utak ng mga yan? So, hindi naman bobo ang Pilipino, hindi rin tanga. Akala kasi nung iba dyan na yung sobrang supporter ng mga magnanakaw at saka corrupt official. Wala ka rin seatbelt. Pero nasa passenger seat siya mga kababayan Baka nakisakay lang tapos siya. Tapos yung NPA align na at saka yung pang sariling interest na lang yung kanila. Ay, hindi pala tumatakbo. Kayo naman, hindi naman tumatakbo, di ba? Naka-stop lang mga kababayan. Intention maalog-alog for lang. our country and for our fellow Filipinos is... Wala, big deal mga kababayan na hindi siya nagda-drive, nakahinto pala yan. Baka mayroong epal mga kababayan na sasabihin na si cellphone habang nagmamaneho. Ginagawa nila ng mga issues. Naka-stop yung lang. mga totoong tao na ang hangarin is maglabas ng katotohanan. Si Mayor Magalong, isa pa, 'di ba? Nag-iimbestiga siya, sarili niyang gastos, walang budget ang ICI. Imbes na suportahan na lang, minasama pa. So kung sincere sila dun sa kanilang investigasyon sa lahat ng sinasabi ni BBM na lang si Magalong, nag-resign na investigation, it seems like those people who are divulging or naglalabas ng mga katiwalian, hindi nila gusto. Alam niyo bakit? Kasi babalik sa kanya. Kasi sa totoo lang, siya ang mastermind, kasama niya si Martin Romualdez, kasama niya yung asawa niya, to make all this Admiral, you want some? Things happen. Inalok si Kati Binag mga kababayan ng pulburon. Tapos, wala man lang silang kinaso kay Binag mga kababayan na libel, cyber libel. Hindi rin nila sinagot, hindi rin nila dininay. Wala, parang walang narinig mga kababayan, kasabwat ang media. Si Martin, kasama siya sa pagbuo ng BICAM, tapos pinabayaan ni President, ni BBM, ang GAN BICAM, pinirmahan niya. May vinito man siya, pagkaliit-liit. Diba? Okay tayo ngayon. Gusto nila, yung mga congressman, gusto nilang ipasok sa AIX, AKAP, tama ng ayuda, please. Itong mga bulok na to mga kababayan, ibigay nyo na lang yan sa yung sa may sakit na lang talaga mga kababayan. Tsaka kung mayroong kalamidad, tsaka lang magbigay ng ayuda. Wag yung, gagamitin na naman mga kababayan pampasikat. Whatever na naman yung budget. Kalokohan yan. Second, dyan sa Congress, may nagbago ba? Wala. Hindi nga pinalitan yung mga chair committee, di ba? So sila rin yan. Niloloko lang tayo ng gobyernong ito. So tama na to. Tama na, sobra na, palitan na. Kasi binobola lang tayo. Hindi totoo binobola lang tayo, parang bola. Kasi it's all fake. It's controlled by them. Pag nila gusto yung sasabihin ng mga witnesses, at gusto nila, yung mga kalaban nila ang pangalanan, sisiraan nila. Sisiraan. Ganun lang kasimple. So have a wonderful Monday and be productive. Hindi na wonderful ang Monday namin. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo.
Oh, yan ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Oh, ayan, beast mode na si Chismis mga kababayan dahil makukulong na daw. Inimplicate na siya sa kurakutan, and then hindi siya papayag na ang tambaluslos mga kababayan wala. Siya ang dahilan ng kaguluhan, turuan na, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating... Ayun si Tulpok mga kababayan, andon. Isa din yan mga kababayan sa kaduda-duda, si Erwin Tulfo. Best friend yan ni Tambaluslos mga kababayan and then kapatido niya yung CIS mga kababayan na nagdala daw ng 46 maleta. And then, coincidentally, bumisita sa kanyang opisina mga kababayan yung contractor na notado mga kababayan na nagbibigay ng mga ghost project at mga kababalaghan mga kababayan, kurakutan. Maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal ng bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Sino? Si Voldemort? Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw. Pangalanan mo! Tambaluslos! Martin Magna na. Malam pa siyang mga kababayan, audiovisual. Martin Magna na! Magna na! Si Martin Romualdez. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera? Dito mismo sa Senado. Wala! At sa ilang... Sabi ni Soto matagal ko ng kaibigan si Martin Romualdez. Alam ko yan Alam ko ang kanyang gawain. Hindi ako naniniwala na ganyan siya sa anyong binibintang sa kanya. Media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya. Natamba. Yes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo. Ferdinand din, Bakit ito mga Ferdinand mga kababayan? Meron bahid ng korupsyon. Si Ferdinand Marcos Sr., Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Martin Romualdez. Dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo. Ginapang. Natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Grabe, kahudasan. Huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon? Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman? Hindi wala siyang nahihita mga kababayan, di ba? Sangkot sa flood control issue. Kapalit ng kanyang pagtestigo, siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay. Pwede siyang manahimik lang. Ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong. Pati si VP Sara, not to mention. Sabi ni VP Inday, hindi lang ganyan. Pati sa illegal gambling mga kababayan, nagkikickback din si Tambaluslos. Sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin? 13 billion. Kasali si BBM. 803,693. Kaya hindi ba mapanagot-panagot mga kababayan Tambaluslos sa yan. Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Walang kaduda-duda. Hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. How much more si Martin Romualdez? Isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Hindi nga mabanggit ni Magalong mga kababayan. Hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Ayun si Cheese mga kababayan. Sama-sama tayong masusunog. Gigilitan sa ng leeg. Ayun, tapos ng bigla. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.